bansa. Ginagawa dito taon-taon tuwing Hunyo 24 bilang bahagi naman ng pagdiriwang po ng founding anniversary ng lungsod ng Maynila. Sa ngayon po ay nagpupulong pa kasamang Manila City Hall Press Club para sa pinal ang mga kasama sa nominasyon, subalit para sa alkalde, deserving si Gonzales para sa naturang posthumous award. Samantala, inaasahang magtutuloy-tuloy pa ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ano ba naman Last week of yan, May. no? Sa pagtaya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, na ayon sa iyo ay umaakto bilang tagapagsalita ng oil companies, Ikaw na nagsabi nun. maglalaro sa piso hanggang 1.50 ang increase sa kada litro ng diesel, gasolina at kerosene. Base anya yan sa 4 na araw na kalakalan sa Mino Flats, Singapore at posible pang magbago sa huling araw ng trading. Wala tayo magagawa. Rapido Hataw Balita. At ngayon po sa rapido ng ating mga report, kumusta kayo? O kayo, kumusta kayo dyan? At aalagaan ko kayo ng mga senador dapat para sa mga ordinaryong Pilipino sa halip na sa sarili, ayon po kay Senador Ping Lacson. Ating alamin detalye sa report ni RH28 Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond, kumusta na dyan? Ray, kung meron mang dapat kumustahin at aalagaan sa panahon ngayon ng mga senador ay hindi ang kanilang mga sarili kundi ang mga ordinaryong Pilipino. Ito ang paniniwala ni Senador Panfilo Ping Lacson kasi ng pagtatampo ng ilang senador na hindi man sila kinumusta nung nagkaroon ng putukan sa Senado. Ayon kay Lacson, ang kumusta kayo at aalagaan ko kayo ng mga senador ay dapat magpakita ng malasakit para sa mga ordinaryong Pilipino. Sila ang dapat palagi ang kukumustahin ng mga senador. Anong kalagayan ninyo? Kaya nyo pa ba? Hindi ang sariling kapakanan ng mga senador ang kinukumusta. Sabi ni Lacson, ang kanilang grupo ngayon sa minorya ay nakatuon sa pagpapanumbalik sa integridad ng Senado. Para sa senador, dapat ding gamitin ng mga senador ang salitang alaga o pag-aaruga hindi para sa kanilang sarili o sa kapwa mambabatas kundi para sa mga Pilipinong kanilang pinaglilingkuran. Binigyang din ni Lacson na isa sa mga dahilan ng pagbabago sa liderato ng Senado noong May 11 ay ang umunoy kabiguan ni dating Senate President Vicente Soto III na alagaan ang kanyang mga kasamaan sa pagitan ng pagbibigay ng material na benepisyo. Wala siyang 142 billion pesos na pwedeng ipamigay sa kapwa senador kumpara kay dating Senate President Chis Escudero. Ang ikalawang dahilan ay ang kanyang pamumuno sa Senate Doribon Committee na nagrekomenda ng pag-iimbestiga laban sa ilang senador na nasangkot sa flood control scandal. Para sa senador, parehong hindi makatarungan ng mga dahilan ng mga ito. Giit pa ni Lacson, ang alaga ay dapat tumukoy sa kapakanan ng taong bayan, hindi ng kapwa politiko. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Senador Bato de la Rosa nasa loob pa ng Pilipinas ayon sa Criminal Investigation and Detection Group. Ang detalye, balita mo yan, RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Hindi pa nakalalabas sa Pilipinas si Senator Ronald De La Rosa. Ito ang tiniyak ng Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police sa harap ng tangkang pag-isilbi ng arrest warrant mula sa International Criminal Court sa Polo Palitan dito sa Campo Crame. Pinasinungalingan ni Region Director, Police Major General Robert Alexander Morique II ang mga impormasyon online na nakalipad na palabas ng bansa si Bato pagtapos mismong makaalis sa protective custody ng Senado. Sagot ni Morico sa tanong ng DZRH News, naka-alerto ang kanilang tracker team sa paniwalang arito pa sa Pinas De La Rosa. Gaya, ni numero 1 wanted na si Atong Ang. Kinumpirma naman ni Morico, maging ni PNP Chief Police General Jose Melechio Nartatis Jr. sa ambush interview kanina na may hawak na ang PNP na kopya ng ICC warrant of arrest. Pakinggan natin si General Morico. What I can say, sir, is he's still inside the country. Like Atong Ang, Senator Bato is still inside the country, and we will be enforce the warrant of arrest. And we will do our duty. Ginawa ni Morico ang pahayag kasabay ng release sa media ng resulta ng ballistic exam sa nangyaring putukan sa mataas na kapulungan ng Kongreso noong Mayo 13. Lumalabas sa investigasyon na sobra-sobra ang ginawang pagpapaputok ng Senate Sergeant at Arms
kahit wala naman umanong banta sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay Morico, wala naman sa pinangyarihan ng putukan ang inarestong NBI volunteer driver na inaakusahang nagpuputok din sa Senado. Tinawag ng general na overkill ang ginawa ng OSA. Basically, overkill po yung, that's why we call it panic firing. Because yung mga tama po doon ng mga bala, makikita natin through the glass window. Sobra-sobra yung pinaputok doon ng usaa na wala naman po umaatake sa kanila. Magunit ang inirekomenda ng CIDG na makasuhan siya Plaska dahil sa manay paglabag sa rules of engagement na nakasaad sa Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 1197 o Private Security Services Industry Act. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH52 Ediel Parrosa. Samantala, Senador Bato de la Rosa, pinasusurrender na ng NBI. Diretso Department of Justice kapag naaresto. Ating alamin sa report ni RH15 Giselle Ricafort. Miss Giselle. Kahit nasusurrender na lang ng National Bureau of Investigation si Senator Bato de la Rosa sa press conference dito sa Pasay City, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na dalawang bagay lang naman ang mangyayari sa senadora. Aarestuhin o siya ay susuko. Alam-alam ni de la Rosa kung ano yung tamang gawin dahil dati siyang taga-law enforcement. Ayon pa kay Matibag, kumikilos na yung dedicated team ng Bureau para matugis ang senador sa visa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Oras na maaresto, ito yung over-anya nila si de la Rosa sa DOJ para sa susunod na hakbang. Hindi naman sinagot ni Matibag kung posibleng nakasibat na si de la Rosa sa pamagitan ng backdoor. Punto ng direktor, wala sa opisyal na record ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa ang senadora. Pakinggan natin. So ako na lang, I have to appeal kay Senator Bato, naman siya. Mas maganda siguro, sumuko na lang siya. Kasi dalawang bagay naman yan eh. Arrestuin ka o sumuko ka. So isang option, sumuko. There is an operation being done. There is a dedicated team, tracking team, tracking team. So meron ginagawang effort sa kanila. Pag-arresto namin, we'll turn over to the DOJ. The DOJ will push it. Una nang sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na ultimate objective daw nila na bitbitin si de la Rosa sa International Tribunal. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang pagbibigay-pugay para sa mga OFW, Department of Tourism at Intramuros may libreng heritage access at guided tours. RH number 4, Miss Karen O. Yong. Miss K. Mamaya ating balikan si RH4, Miss Karen Oyong. Standby, Miss Karen. Standby, Tina Nolasco, maging kay Val Gonzales at Edwin Duque. Pilipinas ang oras, 17 minutes, makalipas ang alas 2 ng hapon. Wow, ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain